Welcome everyone to Weekly News and IDW with major tidbits, and the topic for this video is supporters ni Duterte nanlalaban. Now, we're all about Duterte here. Alam na natin yan. It's rare for a former president, especially someone who is still a relatively popular figure, and upon exit president, to just get arrested inside his own country para sa mga kano, puti at globalistang walang jurisdiction sa Pilipinas. Inaresto ng PNP under the directive of Interpol dahil sa paghingi ng tulong ng ICC si former President Rodrigo Duterte, kasama niya sina Kitty Duterte at ang kanyang pangalawang asawang si Hanilet. Ngayon parang gusto pa silang kasuhan dahil obstruction of justice raw ang kanilang pagpalag sa pag-aresto kay Duterte, na hindi sila umiiyak bagkus nagpupunas ng pawis, including ang pagpalo ng cellphone sa isang polis doing their duty. Wala pong nasaktan doon, for the record po, sa side po nila. Wala pong nasaktan, wala pong nag-complain sa kanya na nasaktan. In fact, ang may nasaktan po ay doon po sa side ng PNP. Meron po tayong mga video na magpapatunay na pinokpok po ni Miss Hanilet, yung isang pulis po natin, na babae, na sila po ang nag-restrain doon po kay Ma'am Hanilet at doon sa kanilang anak, para po ilayo pansamantala o mag-giveaway. Kailangan po kasi nating ibuka yung pwesto po kasi nandun po sila sa paligid po ng ating dating Pangulo. So kailangan lang po silang i-gilid, i-set aside para po makalapit po yung mga polis po natin na mag-a-assist po kaya sa ating dating Pangulo. So hindi po nasaktan, in fact, on the contrary, yung mga polis natin na nasaktan, pinukpok po yun ng cellphone sa ulo. At napakalaki po ng bukol ng polis natin, dinala po yun sa ospital. Lahat po ng pagmumura, lahat po ng paglalait ay tinanggap po ng mga kapulisan during that time. Pero we exercise maximum tolerance po at wala pong nasaktan sa hanay po nila at narespeto po lahat ng kakapatan nila, including po yung pagbabasa po ng Miranda rights, pagbibigay po ng due consideration doon po sa medical needs ng ating dating Pangulo po. Ito yung gawin niyo! Anak ko! Balik niyo ang anak niyo. Balik niyo ang anak ko. Two questions po. Yung sinasabi mo na nakita sa video na nang-ampas ng cellphone si yung partner ni ex-president, anong action ang gagawin sa kanya ng PNP? Papailan ba siya ng kaso? Yes po. Yung police po na nasaktan at nagkaroon po ng injury sa ulo po ay magpa-file po ng kaso po. Direct assault po. Mariing dinidiin ng mga supporters ni President Rodrigo Duterte ang sinasabi nilang unconstitutional na pagsuko ni Marcos kay Duterte sa Interpol at ang kanyang detainment, which is again unconstitutional and consequentially the ICC. Now ito isang controversial na opinion. This will probably bite me in the ass in the future. And I believe Duterte should face the families of innocent victims killed amidst his war on drug campaign and extrajudicial killings, but here it is. Any Filipino accused of crimes against Filipinos, claiming that if those crimes are not unfounded, he did it for Filipinos, out of power, squabbling against the ruling dominant political family, should be tried in a Filipino court, judged by a Filipino judge, cross-examined by a Filipino prosecutor, in Filipino land, in front of the Filipino public. Mahirap ang magiging mental image sa mga Pilipino na ang mga puti galing sa Europa are colonizers' general place and skin tone ang huhuli sa dating leader ng bansa. Baka mangyari pa ay lalong maging popular ang mga Duterte more than they are now sa political zeitgeist ng Pilipinas because they're kind of falling off. The justice system in our country is working, but slowly and definitely unconstitutionally. But the case around Duterte would probably be quicker than most, kind of affording him his constitutional right to a speedy trial.
unlike what Sara Duterte has had with her impeachment complaint. Nang napakamalaking sampal sa soberanya at insulto sa ating justice system dahil alam naman nating maraming ebidensya para sa conviction. So why would we need to go sa mga hilaw? Di ba? Sa mga puti. Isipin mo na lang ganito. Kung ang mga Marcos ay nakabalik sa Pilipinas after a popular and peaceful revolution of the masses at mga religious leaders, paano pa kaya kung ang kumuha kay Duterte ay isang faceless institution na mga puti at foreigner na globalista? May inherent tayong distrust, lalo na nang dumating si Duterte sa national limelight. Kaya nga siya lumayo sa US at pumunta sa Russia at China, embracing this strong word adjective na itinatag sa kanya. Kung si former Senator Attorney Laila de Lima na akwit sa isang church laban sa kanya habang presidente pa si Duterte, paano pa kaya ngayon na si Marcos ang nakaupo and there's an underlying need to leave Duterte in disgrace? And there's tons of evidence supporting the affirmative in that regard. If the people did not want or like the ruling, they can just stage a people power against it. That's basically what they are trying to do now. Although, ngayon, wala namang magagawa yung people power nila. Kasi, nasa hig si Duterte. It also will not look good na sila Netanyahu, kaibigan ng US, ay hindi pa rin nahuhuli sa kanilang war crimes. But, props na they even publicized the warrant that they are actively going for Netanyahu in his war crimes in Gaza. Na ang US ay hindi parte ng ICC. Samantalang mas malaki ang kanilang war crimes at genocide. Pagpapasabog ng mga ospital, Kunduz Hospital ni Obama, eskwelahan at sibilyan. From George Washington to Trump again. Talagang may isip mo that those war crimes cannot be upheld to the same law and justice than what they are doing to Duterte. And I'm all for punishing Duterte. Like, if he had committed the crime they were charging him with, then let him be charged and convicted in the Philippines. But as of now, I guess the only way for Duterte to win this case and survive his detention sa Hague is to shut his mouth at huwag manlaban. Baka mapatay ka. Nung nasa Hong Kong habang nagsasalita si Duterte sa rally ng mga OFW, sinabi niyang mananalo si Sara sa 2028 kung makukulong siya o maaaresto ng ICC sa kanyang speech. Hindi, mano yan si Inday. Bright, smart, pero mainit ang ulo. Hindi na ako magtagal kasi ang pinunta namin dito magpakilala naman. Sabihin ko lang yung mga pangalan, tandaan lang ninyo. Si attorney, si lawyer, Jimmy Bundok. Ayan, nandito pala eh. Then we have General Philippine Constabulary ito, PPC. General Ronald Bato de la Rosa. Hinuli ng pulis. Pulis yun, uli nila. Tapos ang sunod, patron ito. Patron ito. Yung iba may mga medalya pa. Si Christopher. Saint Christopher. Senador para. Senador Christopher Lawrence Bongo.
Ito yung si Bongo, noon po, the longest time nakikita ninyo, Mayor, ako, ito yung aid ko. My first aide was a military man. Si Lieutenant, si Jimboy. Kabarkada niya, namatay. Tapos sabi niya, kung wala pa akong kapalit, many years ago, nag-volunteer siya. Sabi ko, sige. Pero mahusay, Senator Bongo. Pero walang ito bright ito. Bright talaga ito. Chinese eh. Ang check, magkwenta ito sa yung mga finances namin, gano'n. Hindi na magamit ng calculator. Dito lang. Putang ako nga, 1 plus 1, 3 na. The Chinese Foreign Minister na si Mao Ning ay nagsabi ng isang too little, too late response sa pagkakaresto kay Duterte na huwag raw politikahin ang kanyang trial at halata ang double standards. Of which, si Putin din naman hindi nahuli. So, is that really double standards? Like, it's double standard in a sense na doesn't really benefit your argument at yung allies mo kasi the only person who would be convicted is brown or African. Like, hindi lang si BBM ang nagkanulo kay Duterte. Kaya pumunta si Duterte sa China ay para mapigilan ang paghuli sa kanya, probably to live in exile until Duterte becomes president. Meanwhile, Marcos is losing the public perception game only kept afloat by the kakampings, human rights advocates, and regular human with a brain and a heart. Kian Baste also filed a petition for the Supreme Court to return his father to the Philippines to have his constitutionally guaranteed rights, a court he himself has backed. Meanwhile, Bato de Rosa is hiding in the skirt of the Senate, appealing to Marcos and Escudero's leniency and allowance para hindi madakip ng ICC kapag naglabas ng warrant that he was promised Duterte and de la Rosa by Marcos Jr. himself that the ICC will not touch a hair of them. Though, that's kind of sneaky for Marcos to say since, de la Rosa is like famously bald. Now, a lot of the DDS has been kind of pushing for an EDSA revolution, an EDSA 3, if you may. Though, magandang gabi sa ating lahat! Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o iinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya ako sabihin kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko. Nung nangyari yun, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief
akong lukuin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpa-pressure ka sa Interpol? Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa siya presidente noon. Hindi ba presidente? Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inimbitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para, I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala kang buhok, ha? Kahit gabuhok mo o buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang UNITIM, bakit biglang nagbago? That has had no impact sa anything. Like, Duterte, again, is kind of in a meltdown. Dire Duterte supporters are kind of in a meltdown. But that's basically it. Like, wala namang nangyayari. Like, sa EDSA, walang tao. Ang mga tao doon, mga computer, mga police. Pero walang rallyista. And that's kind of weird. Di ba? Like, is it... Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you particularly. Di ko alam yung name mo pero you should subscribe. Muhammad Smith? I don't fucking know. John Smith? Salamat sa manonood mga kabayan. Avoid me, like, subscribe, follow my links in socials and avoid. Show set na would be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam.